Hey guys, meron po tayong bagong budget smartphone po dito ngayon na at least po meron po mas better na specs compare po sa maraming smartphone ngayon. Hindi man siya yung pinakamalakas ngayon, pero mas better naman siya at mas mura compare po sa maraming smartphone ngayon. At meron pa po siya mga features na siya lang po yung meron at wala po sa iba. Guys, sa tingin ko talaga new normal na talagang nagmamahal na po yung mga bagong smartphone ngayon. Especially nga po yung mga lumalabas ngayong taon. Dahil kung i-compare nyo po guys ang Nubia Neo 5 5G ngayon, para nga po sa may 10K na presyo niya, guys talaga masasabi natin na medyo mahal po siya compare po sa may last year model nga po ng smartphone na to. Pero guys kung i-compare naman natin yung smartphone na to sa mga smartphone nga po na lumabas ngayong taon, doon po natin makikita na ito pong specs na makukuha natin kay Nubia Neo 5 5G mas maganda po siya compare nga po sa maraming smartphone ngayon. Definitely kung Nubia Neo 3 GT ang gamit mo, hindi ko pa maisasuggest itong bagong smartphone na to ngayon. Dahil mas maganda pa rin yan. Pero kung gusto mo nga ng bagong gaming po na meron shoulder trigger button at mas malaking battery, pwede rin po itong si Nubia Neo 5 5G. Dahil kung naalala nyo nga po si Nubia Neo 5 Pro 5G, nasa 13K po yung presyo niya. Pero yung processor po ng dalawang smartphone na to is parehas lang po sila ng performance. Dahil naka-Unisoc T9100 nga po ito, itong Pro version. At Unisoc T9300 naman, itong regular version. Guys, ito ang pinakamalakas sa processor ni Unisoc ngayon. At sa tingin ko, mas better to compare sa may Helio G100 na nasa maraming smartphone nga po. Dahil sa mas malakas sa GPU niya na nandito nga po sa may Unisoc T9300 compare po sa may G100. Sa tingin ko, ang kailangan pong gawin ni Unisoc ngayon is i-optimize po nila itong mga processor nila sa maraming games para mas makita natin yung full potential nga po ng processor nila na yun ngayon. Dahil bago pa man umabot ang 700K na Antutu score nga po ang mga Unisoc ngayon. Guys, tanda ko si Nubia Neo 3 GT. Umabot na po yun guys ng higit 500K na Antutu score. Kaya technically, mas malakas talaga yan compare nga po sa may Helio G100. Tapos naka 5G pa nga si Unisoc. Dito po sa may design guys ang Nubia Neo 5 5G. Mas gusto ko po ito kaysa nga po sa may Pro version. Na masyado nga pong plain yung design niya. Tapos itong ilaw niya is naka RGB lights po itong regular version. Ibig sabihin guys nagpapait-pait po ng kulay itong Nubia Neo 5 5G. Compare po sa may Pro version na LED lights lang po siya. Na plain lang po ng colorway itong ilaw niya. Saka sa tatlong series nga po ng Nubia Neo 5 na yan, isa tong regular version lang po merong headphone jack sa kanila. Dito naman po sa may display, naka-IPS LCD display po siya with 6.75 inches na screen size. Still guys, itong regular version ng Nubia Neo 5 sobrang ganda pa rin po ng touch sampling rate niya. Napakabilis pa rin, na mas mabilis nga po sa maraming smartphone ngayon sa ganitong presyo. Kaya tulad nga po ng sabi ko sa may review ko ng Pro version, mas ma-appreciate nyo to guys kung talagang bakbak talaga kayo sa may gaming. Tulad nga po sa may Mobile Legends. Dahil mas mabilis po yung touch sampling rate niya. Naka-dual speaker din tayo. At buti naman, nasa tamang pwesto na po yung speaker niya. Compare nga po sa may Pro version na madali siyang matakpan. Guys, medyo makakaramdam kayo ng konting smoothness niya po dito sa may Call of Duty Mobile. Dito nga po sa may Unisoc na processor. Compare po sa ibang processor ngayon sa ganitong presyo. Dahil nga slightly mas malakas yung GPU niya. Samahan pa nga ng shoulder trigger button. Pero iba po yung shoulder trigger button niya compare nga po sa may Pro version. Dahil naka-flat lang po siya. Hindi natin siya masyadong makakapa. Pero to be honest guys, wala naman silang malaking difference sa may performance. Yung ganyan klase nga po ng shoulder trigger button. Pero syempre guys, mas preferred ko pa rin na nasa Pro version. Dahil medyo nakalubog nga po siya. At dito po sa may regular version, mas okay talaga guys kung maglalagay po tayo ng case sa kanya. Para mas makapa natin. Para may guide po tayo pagka po gagamit tayo ng shoulder trigger button sa mga games nga po na lalaruin natin. Sa Legend of Emer naman, huwag na po subukan dito yan guys. Dahil mahihirapan po si Unisoc dyan. Kahit po, isagad nyo sa baba yung graphics niya. Wala pa rin guys, napakabagal pa rin po niya. Dito sa may battery niya guys, naka 6,050 mAh siya battery siya. Buti naman kahit paano hindi po downgrade yung battery niya. Mukhang nga nangyayari ngayon guys habang nagmamahalan nga po yung mga storage at yung mga RAM. Buti naman kahit paano, nagtataasan din po yung mga battery ng mga smartphone natin. Dito nga po sa mga bagong labas ngayon. To be honest guys, kung di lang po nagmahalan yung mga storage at mga RAM po ngayon, masasabi ko po na napakamahal. Sobrang mahal po ng Nubia Neo 5 5G. Dahil nga po sa isang specs niya na masyadong mababa guys. Isipin mo para po sa may 10K na presyo, masyadong maliit na pang 1 2 GB na internal storage. Para po sa may ganitong klase ng smartphone ngayon.
Dahil itong Nubia Neo 5 5G, halos ito lang din po guys sa Nubia Neo 3 4G na meron nga pong 8,000 na SRP last year. Kumbaga guys, naging 5G lang po siya, tapos gumanda lang po yung design niya. Siguro guys, madali lang po i-recommend yung smartphone na to kung nasa 8K lang po yung SRP niya. Pero hindi naman sigurado magtatagal. Yung 10K na po na presyo niya, after lang po ng ilang buwan, sa panahon nga po ng sale, baka mag-sale din po ito guys ng around 8,000 lang. Guys, bukod tangil lang po talaga si Poco na consistent po na nakakapagbigay po sa atin ng magandang specs every year po sa mga smartphone nila. Pero alam nyo po yung dahilan kung bakit po nagagawa ni Poco yan. Dahil yung mga smartphone po ni Poco guys, meron po sila mga ads na lumalabas. Dito nga po sa may smartphone nila. Pero di na po kay Nubia, wala po siyang ads guys. Pero guys, at least para nga po sa may 10K na presyo, hindi man si Nubia yung pinakamagandang smartphone na mabibili natin. Pero hindi rin naman siya yung pinakapangit po na mabibili natin. Ngayon nga po 2026. I hope lang po talaga guys na mabigyan pa tayo ni Unisoc ng mas maganda po mga processor dito nga po sa mga budget po ng mga smartphone. Para naman kahit papano, medyo kabahan po si MediaTek para maglabasin po sila ng magandang processor nga po sa mga 4G na mga smartphone. Especially po sa mga kulang 10K na mga presyo. Dahil para nga po sa akin, para nga po sa may kulang 10K, di hamak na mas okay po itong si Unisoc T9300 5G na processor compare po sa mga smartphone na meron G100 nga po na mga processor ngayon. Kumbaga guys, hindi man agad makapaglabas si Unisoc po ng mga bagong mga processor na mas malakas. At least man lang sana guys, mas i-optimize na po nila itong processor po nila sa maraming games. Para kahit papano guys makuha natin yung full potential nga po ng performance nila. Dahil kung di po ako nagkakamali guys, yung G100 po na yan, 5 taon na pong nire-recycle ni MediaTek. Pero ito nga pong processor ni Unisoc, sa pagkakaalam ko, una ko po nakita yung processor na to, isa may Nubia Neo 3 GT. Kaya mas okay po guys na talagang i-optimize po nila yung mga processor nila. At guys, sana naman, makakita pa tayo ng ibang Unisoc po na processor na meron ganitong level sa mga mas mura po mga smartphone ngayon. Guys, ipapag-giveaway ko po pala yung smartphone na to, pero doon po sa may pangatlong channel natin sa may Gaming Tech Tips. Gagawa po ako ng extended na gaming test na to, at doon po ako pipili ng mananalo ng Nubia Neo 5G. Pero yung ibibigay ko is ito po. Nakasealed po siya na Nubia Neo 5 5G na color black kung di ako nagkakamali. Yes guys, color black po siya at nakasealed pa. Bibigay ko po dun guys sa maswerteng magko-comment po sa may video natin ng review nga po, ng gaming review ng Nubia Neo 5 5G. Yun lang guys, palit na lang po yung video natin. Thanks for watching.